sa inyong lahat at higit na sa iyo Dr. Dennis Bilocura. Ako nga po pala si Binibining Joyce Veray at ngayon ay nais kong ipakita sa inyo ang aking ginawa at inihandang pangkagamitang pamturo. Ngayon ay unahin na natin ang aking ginawang yari o gawa sa kalikasan. Ito ay ang gawa sa kalikasan na kung saan ay binuo kung ang pawikan na ito sa pamamagitan ng lukay kung sa Bisaya. At ito ay mainline sa ating diskusyon na kung saan ang topic ko ay tungkol sa bayan ng basura. At meron itong iginuhit ko na maliit na pawikan na kung saan kapag bubuksan ito ay makikita natin kung sino ang nagsulat ng bayan ng basura. Ngayon kung tatanungin, bakit bayan ng basura at bakit merong pawikan? Kasi ang pawikan ang main character ng kwento na kung saan ang isang pawikan ay napadpad sa kapaligiran ng tao na kung saan ay dahil sa bagyo napunta siya sa environment o kapaligiran ng mga tao at meron din sa likod ng bahay ni pawikan ay dito natin malalaman kung ang kwento ng bayan ng basura. Kung paano ito, ganito lamang ito gawin. Isasabit lamang natin ito ng ganyan. At kukunin ang nasa likod ng bahay ni pawikan. Yan, kukunin ko na ito. Yan. Tapos, bubuksan. Buksan natin. At makikita na natin ang unang naganap sa kwentong bayan ng basura. At pagkatapos ay ididikit lang natin ito. Pagkatapos niyan ay tutupiin lang natin ng ganito at ibabalik na rin natin ito sa likod ng bahay ni pawikan. Yan. Lagyan lang natin ito sa likod. At para naman sa ito ay gawa ito sa bulaklak. Itong mga limbs ng pawikan, gawa ito sa bulaklak. Sige, papakita ko sa inyo. Ito ay gawa sa lukay kung sa Bisaya at ito naman yung dahon ng bulaklak na napitas ko lamang dito sa paligid. At ito rin, ginawa ko lamang ito gamit ang lukay. Ito ay balani at ito. Pagkatapos natin kunin ang explanation, ang discussion una dito sa likod sa bahay ni pawikan, ay isusunod natin kung ano ang karugtong ng kwento. Kukunin natin dito. Tapos, may nakasulat yang numero kung ano ang susunod na mangyayari dito. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima at ang pang-anim. Ayan! Napakasimple at hindi magastos. Magagamit talaga ang pagiging malikhain nito na kung saan ang bayan ng basura ay tungkol sa isang pawikan na napadpad sa isang o sa mundo ng mga tao kasi 'di ba alam natin ang pawikan ay nakatira sa dagat at doon kung malalaman natin ang kwento, malalaman natin doon na naghihirap ang isang pawikan at napuno pala siya ng basura kapag nandoon na siya sa lugar ng mga tao. Kung babasahin natin ang kwento. Ayan. Yan ang sa naigawa ko sa kagamitan na likha sa kalikasan. Ito naman ang naigawa ko sa recycle. Yan. 'Di ba? Ang aking topic ko ay tungkol sa bayan ng basura at i-connectar ko ito sa recycle. Ito lamang ay tabas na mga tira-tirang damit at ito ay gawa sa mga used or mga scratch paper na nasa aking bag. Ginawa ko itong itlog ng isang pawikan. At bawat itlog ay may katumbas na
bawat or isang tanong. So, sa isang itlog, meron itong, sa loob nito ay merong tanong. Ayan, kunin natin yung isang tanong. Ayan. Ayan, meron na itong tanong. So, dito ay ang magiging panuto nito ay ibibigay ko ito sa aking mga estudyante at pagkatapos ng musika, magpapaano ako ng musika at pagkatapos o paghihinto ang musika at kung sino man ang makakahawak ng itlog ni Pawikan ay huwag mag-alala dahil hindi bali na ikaw ang nakakuha ng itlog ay ikaw na ang magsasagot. Tatanungin mo ang iyong kamag-aral at may malaya kang pumili sa iyong kamag-aral. So, ayan. Ito ang aking mga kagamitang pangturo na recycle. Tabas ng damit, mga scratch paper, at ginawa kong itlog ni Pawikan. Ayan. Layunin nito, kung titingnan natin, napakasimple, hindi magastos. Layunin ng aking ginawang kagamitang pangturo na makalikha tayo ng magagandang disenyo na hindi na kinakailangang gumastos pa ng marami. Layunin ng aking instructional materials o kagamitang panturo ang epektibong pagkatuto at higit sa lahat ay nagagamit natin ang ating pagiging malikhain at higit sa lahat ito ay makikinabangan. Hindi nyo inisip, di ba, na ang makikita natin sa kalikasan ay magagawa pala itong isang kagamitang pangturo. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong oras. Hanggang sa muli.